For you turned my wailing into dancing. You removed my sackcloth and clothed me with joy, that my heart may sing to you and not be silent. O Lord my God, I will give thanks unto thee forever. And so, brothers and sisters, this morning, let us not be silent. Let us instead proclaim before this congregation every negative thing that God has turned into something positive. And once again, let's have this time to just declare the goodness of our Lord. Anyone? Good morning, everyone. God gave me a talent to write poems, so I would like to thank and praise God by reading one that I made. Glory be to our God. And I'm sorry, this is in Tagalog, so all of you. Okay, the title of the poem is Eto Ako Naghihintay Sa'yo. Napakahaba na ng aking nilakbay. Liku-likong mga daan, tinahak ng walang humpay. Kasalanan ang idinulot nito sa mapangnaw kong buhay. Salamat at papuri sa Diyos na sumusubaybay. Di ko man siya lubusang kilala noon. Naniniwala akong nakabantay siya sa maghapon. Nadudurog ang puso at di sumasang-ayon sa alak na tinutungga at sa drogang sa ulo'y nakabaon. Paulit-ulit akong tumatakas, tumatakbo, tumatangging matigas sa inihahaking saklolo. Anak, mabigat na ba ang dalahin mo? Eto ako, naghihintay at nakaabang na tawagin mo. Ibigay mo sa akin ang iyong dalahin. Ano man ito ay aking kakayaning pasanin. Di ba buhay ko sa iyo ay inihain? Pababayaan ba kita na sa kasamaan ay madiin? Di kita iiwanan at pababayaan. Ang plano ko sa iyo ay pagyamanin ka at di saktan. Bigyan ka ng pag-asa at magandang kinabukasan. Kumakatok ako at pumatok ka at ika'y aking pagbubuksan. Tama na ang tumirang mong pagsuway, huwag ka nang tumakbo. Kumapit ka sa aking mga kamay. Kapatawaran, pag-ibig at kapayapaan aking alay. Sa tulad mong sa buhay ay di mapanagay. Mahal kita at hindi ako hihinto hanggang sa magbago at luminis ang iyong puso. Nandito akong upang buhay mo'y iwasto at sa kalangitan ay magsama tayo. Ang sagot po natin, ngayoy isinusuko ang buhay ko sa iyo. Aking Panginoong Jesus, ako'y gabayan mo. Bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ko, kalakip ang pagsunod sa mga utos mo. Amen. Praise be to God. Napakaganda ng tula. Meron tayong pulot doon. Yung sabi ng ating kapitid, yung hindi kita iwan at pababayaan. Napakasaya doon. Yung tulad ng kalagitnaan sa ating Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung mga kasamaan ko sa trabaho ay matagal ko nang sinisya sa kanilang salitang words of God. Nagkataon na may pumunta doon na pastor. So, mag-asawa. At kasalukuyan kami pong nagtatrabaho, oras ng trabaho. So, ako po ay nagalag at nangasiyan dahil doon sa kanyang pahayag ay true salvation. Ang sabi doon, pinahayag niya doon siya sa John 3:16. Saka doon sa Acts chapter 6 verse 23. So, nung una na binanggit niya ay yung pinakita niya doon sa mga kasama ko, dinala kami doon sa mga ginawa namin na parang payong na malaking parang kaputi doon sa pahingaan na yun. At ang sabi niya doon sa mga kasama ko,
nakikita niyo ba yung dagat na yan? Kasi tanaw yung Manyagaha hanggang saan dahil yung resort na yun, kami ginagawa ay tanaw talaga sa malawak na karagatan. So, yun ang sabi ng pastor, yan ay gawa ng ating Panginoon. Dahil doon, nakita ko doon sa mga samahan ko na sila ay nakikinig. At talagang puspos ang talagang pakikinig nila at nakita ko na ang mga kasama ko, hindi pala yung ako'y nag-share sa kanila, mayroon palang iba pa na mag-share sa kanila, hindi nila akalain yung mga ganung bagay. So, pasalamat ko sa Panginoon dahil napakikinig sila ng salita ng Panginoon at hindi lang yun, yung boss namin na masyadong mainitin ng ulo, masyadong galitin, ngayon ay napalitan ng ligaya at ngiti. So nakikita namin na sabi nila yung mga kasama ko, napakalaking pagbabago ni Moso ngayon hindi tulad dati. So nakita niya na mga kasama ko ay napakabait ng ni Moso ngayon, katulad na talagang yung pag nakita niya isang tao na nakatayo, sasabihin na, ano ang ginagawa mo? Bakit ka dyan nakatayo? Pero ngayon hindi. So, ang tao pala na tayo, na nasira ng salita ng Panginoon tulad ng kahapon, natutulog kami, sabi ko, Jess, sabi ko, dahil siya siyempre, sabi niya na siya sa akin, nanggaling sa masamang druga at masamang bisyo. So, habang kami natutulog, sabi ko sa kanya, Jess, sabi ko, hindi pa ito ang ating katapusan. Mayroon pa tayong binigay nila ng ating Panginoon na sa buhay natin. Mapalad tayo dahil tayo ay gising pa at tayo ay nabubuhay. Papalad tayo kapihusan niya. Ito ang halaga sa iyo, sabi ko, na kung ikaw, sabi ko sa kanya, at ilapit natin sa Panginoon ang ating buhay, siya na mag-guide sa iyo. So, marami kong na-share sa kanya habang kami natutulog, ay napakinggan niya. Sabi ko sa kanya, pwede kitang imbitahan sa church. At ang sagot niya, oo, pero naisip ko sira pa yung bag ko, kaya hindi ko pa siya nasundo. So may pagkakataon pala na tayo, na kahit nag-share tayo ng ibang tao, ay mayroon para nadadalihin na ibang tao kung hindi nila pakikinggan tayo. So ganoon para continuously ang ating pag-share sa mga tao na kahit ayaw nila, kahit inaalipos tayo, ay talagang ibibigay niya ng Panginoon ng ibang tao na mag-share sa kanila. So yun ang pasasalamat ko sa Panginoon dahil napakinggan nila ang salita ng Panginoon na nagbumula doon sa pinahayag ng pastor na dumating sa kanila. So ngayon, parang kami ay tulad dati na nagkakaroon kami ng mga alitan o anong bagay tungkol sa trabaho. Pero sa ngayon, nakikita ko ay mas masaya na parang kami ay maging unity, yung pagsama-sama. Dahil sabi ko sa kanila, tayo ay isang trabaho natin. Kailangan tayo ay magkakapatid. Bilang tayo sama-sama sa pagkain, ganoon din sa trabaho natin nagtutulungan tayo para wala tayong problema. So, nung narinig nila yung salita ng pastor na kahit wala daw yung amo, ang sabi niya, ang Panginoon ay nakakita sa inyo. Kaya iwasan natin doon, sabi niya. So parang hapit sila doon sa salita ng pastor na kaya ako'y nasiyahan at hindi na ako parang nagsisir sa kanila, kundi ang pastor na dumating sa kanila. Maraming salamat sa Panginoon sa bagay ko. Hindi ng Panginoon. I would like to thank the Lord sa mga biyaya niya. And even though it's been so last June 1, yung anniversary namin ni Sir Presi, dahil siya dito, nandun po sa children's room. Okay. Children's room. Okay, so pinapasya naman ako parang binabalik ano ko yung history ko. So bagamat ako galing sa isang broken family, so maraming mga naging katanungan sa buhay, and then yan, pero pinagpala ng Panginoon makapag-abroad at meet ko si Sir Presi nga sa church na sa Christian Church. Ito yung Marianas Christian Church. And yung, kasi parang bago wala sa akin mga tao, pero
since 2003, and 2015 na yung 12 years. Akala ko, parang feeling ko, parang smooth lang ba? Pero marami rin pinagdaanan ng buhay, may asawa na pag may anak. Pero sa spite ng mga trials, problem na dumadaan, pero ang Diyos pa rin palagi na rin. So, Diyos talaga yung sentro ng isang relasyon na talagang magtatagumpay. No? Pero siyempre, yung ano mo, kinakailangan ipasabot mo, no, sa Panginoon ng lahat. At lahat ng mga biyaya niya, aking binabalik sa Panginoon. As, it doesn't matter how you've been, no? It's about how you finish. No? So sa Panginoon po ang lahat ng kapurihan. Napakagandang tula, kapatid. Ayan po, Panginoon. Nais ko rin po magpasalamat sa Panginoon natin sa panibagong taon na pinagkaloob niya sa anak namin. Parang tula rin no? Kanina, nagtuturuan kami ng aking asawa kung sino tatayo dito para magpasalamat sa kanya. Pero sabi niya sa akin, ikaw na dahil ikaw ang ama. Ako sabi ko naman sa kanya, ikaw na dahil ikaw ang ina. Hindi, po rin po, Panginoon, last June 5, 22nd birthday ng only child namin. One more year, nakakapagtapos na siya sa kanyang schooling. Hopefully, by God's grace, makakarating na po rito yung mga at na-visualize, na-vision ko po na siguro makakasama siya ng mga yun, tutugtog sa music team. Maraming salamat. Sa kanya po ang gano'n na piya. Praise be unto our God for the many evidences of His goodness. He indeed is the expert when it comes to changing lives, right? And when it comes to, as I said, mentioned earlier, turning something negative into positive. And I thank the Lord for He is the one that gives a song in our hearts, even poems in our hearts. We're indeed blessed, brother, with that poem. I hope somebody can translate for our young people here so that they will be blessed as well. Are you giving me that task? Anyway, I also would like to thank the Lord for all His goodness in our lives and in the life of our family, in the life in our church. I thank the Lord for indeed I feel the spirit of fellowship that we have here in our church. I know that we have one heart, and I'm just so blessed seeing that each one of us would like to give whatever God has given us, to give back to God. Any contribution we can give for the church, for His glory. Like for example, of course, we are so thankful for example, for Christian, I believe a lot of you were able to visit the website of Marian's Christian Church. So he actually has a lot of talents, not just his knowledge and skills in the computer, but also of course in dancing, and we will witness more of that soon. And I'm so thankful, and we just heard a poem this morning, and I'm also so thankful to the angels of Samuel, that people who are really so patient with Samuel. Really, it's really hard, it's heavy, but I just thank the Lord for those people who are willing to take care of them and helping Pastor and I do our ministry as well during the time of our praise and during the time of our worship. And also I thank the Lord actually for many things. I am not able to remember them all today, but I just would like to give the glory back to the Lord for every single spiritual gift that He has given each one of us, and that we are giving back to Him for His glory and for the advancement of His kingdom and for the growth of this church. And
God for just all His goodness unto us.